Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng TV Patrol 50 minutes ago. Update, biniberipika ng DPWH ang aligasyon ni Senator Panfilo Lacson na may ilang ghost flood control project sa Taguig na iniugnay kay Senator Alan Peter Cayetano. Nagsalita ang DPWH Secretary. Sabi ni Vince Dizon, pinapacheck natin, hindi ko po alam, pinapacheck natin sa district engineer. So, ito na. Grabe. Target. Alan Peter Cayetano, humanda ka. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na gagawin niya ang lahat. He's gathering evidences, testimonies para makulong si Senator Alan Peter Cayetano sa Quezon City Payatas Jail. Naman. Yan ang mga big fish na ipinapakulong. Jinggoy, Marcoleta, of course, Mike Romero, Mike Defensor pala, hindi Romero. Mike Defensor, then ito na, Senator Alan Peter Cayetano. Wow. Hindi masyadong halata no? Yung selective justice. Hindi masyadong halata. Yung pinagmamayabang na utak ng flood control scam. Ombudsman mismo nagsabi nito Martin Romualdez daw and Saldico. Hanggang ngayon, wala pa namang kaso si Martin Romualdez. Si Saldico, malaya. Tapos ngayon, ang ipapakulong, Senator Alan Peter Cayetano nang dahil lang sa flood control anomaly sa Taguig. Ay, nako. Talagang ibang-iba na itong nangyayari na sa ating bansa. The worst political division na nangyayari. Deeply divided na ang ating bansa. Kaya tama si BP Sara, God save the Philippines. Bakit tayo nagkakaganito? Ang ganda pa naman ng simula ng administrasyong ito. Beri mo yan, yung 32 million, 31.6 million na political capital ng administrasyong ito. Sinayang Grabing suporta sana yan Ngayon, wala na. Ano nang political capital ng Marcos Jr. administration? Negative 27%. May nabasa akong post ni dating Commissioner Greco Belhica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi ba, sabi niya, pagtataksil sa taong bayan na pinapa-impeach nila si BP Sara positive 31 ang kanyang net satisfaction rating. Samantala, ang Pangulo na nagpapa-impeach sa Vice Presidente is negative 7. Ang daming tao na, I think 57% sa latest survey ng SWS. 57% ang trust rating ni BP Sara compared mo kay PBBM na 34. Tapos ipapa-impeach mo yung may pinakamataas na trust rating. So, ito na. Wag na po tayong magtaka dahil uubusin nila ang mga minority senators. Sino pa? Sa ombudsman naman, obstruction of justice daw, ikakaso kay Senator Alan Peter Cayetano at saka Senator Robin Padilla. Huwag tayong magtaka dahil biglaan na lang yan. But
hindi masyadong delikado yung obstruction of justice dahil bailable offense. Nasa 6 years lang ang maximum punishment, obstruction of justice. Kaya pwede kang magpiyansa. Ang mga delikado, itong plunder eh. Kagaya yung ginawa nila kay Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, plunder, kaya diretso kulong. So, kumusta na kaya ngayon si Senator Marcoleta? Wala na akong update. Kasi tapos naman yung processing niya, medical niya, na ipasok na ba siya sa ordinaryong kulungan? Naghihirap na ngayon si Senator Marcoleta. But pagdasal po natin, may hangganan ang lahat. Naniniwala ko dyan. Konting tiis na lang po tayo mga kapwa ko DDS dahil malapit na po ang 2028. Plano nilang ubusin ang mga minority para what? Dalawa yan eh. Sa impeachment trial ni BP Sara. Para walang makaboto ng acquittal. Kailangan nagkakamali sila. Ang basihan hindi naman yung number of acquittal votes, kundi yung number of conviction votes. Dapat makaabot sila ng 16. 13 lang sila. So, paano sila mananalo? I don't know. Baka isa pa dyan is yung charter change. Baka pag nagbotohan na, ang maiwan lang dyan is yung 13 na majority, ay tuloy-tuloy na ang charter change. Kasi baka nakikita nila na hindi nila kayang i-convict si BP Sara, kaya ang last recourse, charter change, no election sa 2028. Kaya humanda po tayo. Huwag po tayong makumbiyansa yung demokrasya natin, karapatan nating bumoto, huwag nating hayaan na magkaroon ng no election sa pamamagitan ng charter change na plano nila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Nanay Monica Dagahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok Trisan Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni siya ang natabangan na mo og yero kay mga dagko na ang buslot sa iyang atop. So mao na ni ang pag-aatupan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang 5 ka buok nga gihatag nga yero. 3 ka digits og 2 ka diotso. Sige. Bijuhan din. Bantay ka lang ba? Ako mo ban. Wow. Umag sayan. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakatop na gid sila sa ilang balay. Nagtabang ani. Salamat kay sa tanan nga dako kani nga pagtabang kanamo. Lagi sa buhat sa Ginoo. Dalaygon kay ang Dios uban sa imong gisaligang karon nga giabot dinhi sa balay. Salamat kay ini. Salamat kayo ang nagkonsol ani uban sa nagbuhat karon dire sa balay, nagatong sa sen. Salamat kayo, nalaygon ka. Ginoo. So kuan, pila na imong edad nanay? 73. Si 33. Si tatay pila nang edad? Mara, 73. Pareha ra mo edad. Mm. Oh, so unsa ra inyong trabaho nanay? Kaukuhaan Ay, sa inyong wala. pangonsumo. Igigil lang magtrabaho, di ana, wala mong yuta, wala tulad sa mong senior. So guys, gakuan ra gyapon mo, bisag tigulang na mo gatrabaho gyapon mo ginagmay para lang makakaon. Oo. Oh,
para mabuhi lang ang tao. So salamat kay nanay. Salamat sa imo.